dati, may mga matatanda, nagpe-pray ng rosary mula dun sa pinto hanggang dito sa altar. Ngayon po, yung mga kabataan, nagiging madalas po po silang magsimba, kung nalilate sila, kung sila po ba yung madalas malate. Kasi ang kabataan ngayon, kakaiba na sila eh. Hindi na katulad nun na unang panahon, more on religious eh. Kasi nahihikayat sila ng nahihikayat pa sila ng mga lola nila. Kumpara ngayon, kasi hindi na eh. Kasi unang-una, hindi na lahat eh. Exposure na to sa sa earthly things ba. Makikita natin na ang kabataan hindi na sila focus sa religious life. Talagang kaya kung titignan mo, mas mahalaga na sa kanila yung mga barkada, yung mga material na bagay kaysa ang Panginoon. Kasi kung titignan mo nga na sa misa, konti na lang ang kabataan. Kung ang kabataan man nandyan, hindi na rin naman full yung nila eh. Minsan, barkadahan lang, masabi na pumunta ng misa, nag-ayaan lang. Hindi natin alam kung talagang yung presensya ba nila ay nandito. Minsan nga, kabataan, sila pa yung pag nandyan, text, kwentuhan, habang Kasi kung i-observe natin yun noon, yung mga misa noon, talagang solemn, tahimik, talagang hindi ka makikipagkwentuhan eh. Dahil alam yung presensya eh. Aware ka eh. Kaya ngayon, hindi. Makikita mo sa mga kabataan ngayon, sila yung mga nagtitext, sila yung mga nagkikwentuhan. At makikita mo, minsan ginagawa na nilang dating place yung simbahan. Pangatlo, susunod isa pa, yung proper attire. Makikita natin yung proper attire ng kabataan ay hindi na nila sinusunod. Kasi sa Catholicism, binibigyan tayo ng free will eh. Sa sobrang free will natin, sobrang freedom na binigay sa atin, inabuso naman natin. Hindi na natin nakikita yung limitasyon, nakikita na natin lagi yung freedom eh. Kalayaan ko to, kalayaan ko yan, kalayaan ko to. Lahat ng kalayaan binibigay sa atin. Pero syempre, alam natin kung ano yung tama sa mali. Tulad na lang yung proper attire sa pagpunta sa misa. Minsan, mangungumunyon, baka yung skirt, yung sleeveless, dapat aware tayo dun. Kaso, wala eh. Ganun na ang kabataan. Kuya, ano pong ginagawa ng simbahan para parang mabawasan, malessen po yung mga ganun? Ngayon, sineselebrate ngayong taon 2012 to 2013 ang Year of Faith. Kaya pinapanawagan lahat ng mga kabataan na, lalo na mga kabataan na magbalik loob at malaman kung ano yung pananampalatayang Katolisismo. At saka ginagawa ng simbahan dito na binibigyan sila ng yung mga youths, binibigyan sila ng maraming programa para maging aware yung mga kabataan na welcome din sila dito. Na katulad nga nila na tayo kabataan, nakikita natin na kung tayo nandito, dapat pwede rin sila. Kaya ang nangyayari kasi ngayon dyan, ang kabataan nga kasi sa barkada na eh. Doon na sila sa barkada. Kaya hindi na sila napupunta dito. Kung napupunta man sila dito, kailangan nandito yung buong barkada nila. Kaya dapat hindi ka lang one by one. Hindi katulad noon yung ibang religion, yung pupunta sa mga bahay-bahay para sunduin sila. Ginagawa ng simbahan, hindi lang sa ngayon, every May, every May, nagkakaroon kami ng katikisim. Katikisim, yung tinuturo mo yung mga kaugalian, at saka yung mga practices ng Catholicism sa mga bata. Kaya pakita mo doon na paano magdasal, ituturo lahat doon. Kaya ngayon, binibigyan tayo ng challenge ng simbahan na magbalik lahat tayo mga kabataan dito, lalo na ngayong Year of Faith.
kuya. Thank you po.